unang pagbasa ay tila sinasabi na ang pagkatapon ng Israel sa Babylon ay isang parusa sa kanilang pagtataksil. Naririnig natin na ang mahabaging Panginoon ay nagpadala ng mga mensahero sa mga tao, ngunit sila ay kinukutya at ang kanilang mensahe ay hindi pinansin. Dahil dito, sila ay sinakop, sinibak ang kanilang lungsod at ginawang alipin ang mga nakaligtas. Sa Ebanghelyo, nag-usap sina Jesus at Nicodemo. Sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay itataas upang ang lahat ng makakita sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-angat ay tumutukoy sa krus at muling pagkabuhay bilang isang kaganapan ng banal na pagpapahayag ng sarili. Bagamat tila pangkaraniwan na ito sa ating pandinig, hindi natin dapat isipin ang parehong salitang buhay na walang hanggan. Madaling ipagpalagay na ito ay tumutukoy sa immortalidad. Idinidiin sa 3 kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan ang kalidad ng buhay sa halip na sa kahabaan nito. Ang buhay na walang hanggan na ipinangako ni Jesus ay magsisimula sa buhay na ito at maaabot ang kabuuan nito sa ating pakikipagtagpo sa Diyos. Nangangahulugan niyon na ang buhay na walang hanggan ay isang pakikipag-isa sa Diyos. Sa sulat sa mga taga-Efeso, si San Pablo ay nagpaliwanag ng kahulugan ng pakikipag-isa. Iginigiit niya na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pabor ng Diyos kaysa sa anumang merito na ating sarili. Ang biyayang ito ay nagmumula sa Diyos na inilalarawan ni Pablo na mayaman sa awa, hindi masusukat ang pagbibigay at dakila sa pagmamahal. Ang mga turong ito tungkol sa biyaya ng Diyos ay humuntong sa kanyang konklusyon na tayo ay sariling gawa ng Diyos, nilikha para sa pagkakaisa kay Kristo at upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Paano nakakatulong ang mga ideyang ito sa ating refleksyon tungkol sa pagkakaroon ng isang mabuting Diyos at isang mundo kung saan ang kasamaan ay tila laganap? Bago tayo makasagot, kailangan nating suriin ang tanong mismo. Ipinapalagay ng tanong na ito na ang Diyos ay direktang nakikialam sa mga pangyayari sa kasaysayan. Itinuro ni Jesus na walang ibon ang mahuhulog nang hindi nalalaman ng Diyos. Ngunit ang kamalayan na iyon ay hindi pumipigil sa pagkahulog ng ibon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemos na walang intensyon ang Diyos na parusahan ang sinuman. Sa halip ay tumitingin ang Diyos sa pagliligtas sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tao sa pakikipag-isa ng buhay na walang hanggan. Kasunod nito, ang pagiging itinaas ni Jesus ay walang kinalaman sa pagkondena o kabayaran sa kasamaan ng tao. Sa halip, inilantad nito ang mapagmahal na pakikiisa ng Diyos sa lahat ng nagdurusa at isinasuwalat na hindi sa kanila ang huling salita. Tinapos ni Pablo ang kanyang paglalarawan sa Diyos at biyaya sa pagsasabing tayo ay nilikha kay Kristo Jesus upang ipagpatuloy ang kanyang mabubuting gawa. Kung magagawa ng Diyos ang lahat, hindi na kailangan ang ating mabubuting gawa. Ngunit ang incarnation mismo ay nagpahayag na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng laman ng tao. Dito, ngayon, bilang katawan ni Kristo sa buong mundo. Ang ating unang pagbasa ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay nagpadala ng mga mensahero, maaga at madalas. Mayroon tayong mga propeta, si Jesus, ang mga banal
at ang lahat ng nagsisikap na maging katawan ni Kristo sa ating mundo. Ano ang nangyari sa kanila? Gaya ni Jesus, madalas silang kinukutya. Pinapatay pa nga. Ano ang itinuturo nito sa atin? Sinabi ni Jesus na siya ay pinadala sa mundo upang ang lahat ay sumasampalataya ay hindi magtamasa ng isang buhay na walang pagdurusa, ngunit pakikipag-isa sa Diyos o buhay na walang hanggan. Nilikha ng Diyos hindi para kontrolin tayo, kundi para hikayatin tayo patungo sa komunyon. Amen.